Hi po sa lahat ng mga nanonood sa video ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon ay December 9. So, pang-anim na araw po nang ako'y lumaya galing sa kulungan ng deportasyon sa Riyadh, KSA. Dahil ako po ay inaresto ng mga pulis ng Nadim Police Station ng Riyadh noong November 9, 2020. So, nakalaya po ako noong December 3, 2020 at yun, idiniretso na kami dito sa Pilipinas. So, bago po mangyari yun, nagkaroon pa ng mga nakawa sa mga bagahe namin, katulad ng aking luggage na binuksan at masyado ako nag-alala dahil ang buong akala ko ay kinuha yung aking laptop. Pero hindi pala, mga sumblero at saka yung pang-ahit ko ang kinuha. At hindi ko alam, baka mayroon pang iba dahil ang nag-impake noon ay aking pamangkin. So ngayon, kasalukuyan nandito po ako sa may Batangan Integrated School sa may evacuation area. At dito po ako naka-quarantine ng 11 days. So matatapos po ang aking quarantine. Makakalabas ako dito sa may quarantine facilities itong December 17. So, bago po ako makatuloy doon sa bahay ng aking kapatid. Kaya, ito hindi ko pa inaahit ang aking balbas. Dahil gusto ko po ipakita sa lahat kung gaano kahirap ang aking dinanas doon sa loob ng kulungan. Na maltrato, nagkasakit, dahil nga ang inihiga namin doon ay semento na walang sapin at ang tanging kumot namin ay yung garbage bag na kulay itim sa sobrang lamig. Kaya hanggang ngayon ay medyo inuubo pa rin ako dahil siyempre sa halip na gusto ko protektahan ang aking lungs, so hindi ko nagawa ito dahil wala talagang paraan pag nandun ka sa loob at tipid pa sa pagkain at ang niluluto ng mga Bangladesh na pinapakain sa amin ay akala mo yung pagkain ng baboy dito sa Pilipinas. So wala po tayong magawa kundi kumain na lang para mabuhay. Ano po. Kaya siyempre yung sinasabi ko na gusto ko maikumpara noong last Freedom Day ko sa Riyadh, KSA ang aking image ngayon dahil natural talaga na iinda ko yun sa loob ng kulungan dahil alam ko sa aking sarili na wala po akong kasalanan, wala akong nagawang kasalanan sa Saudi government, kundi tanging ipinaglaban ko lamang po ang para sa aking karapatan. Kaya nangyari ito dahil personal po ako ng ating imbahada sa Riyadh, KSA kasama na ang pulo. Bali, nangyari po noong November 18 ay tumawag po ako kay Labor Attaché Nasser Mustafa at sinabi ko sa kanya na may pending case po ako na hindi pa natatapos kung baga kaya hindi ako dapat ma-deport at napakasakit naman, sabi ko sa kanya, para sa akin na yung lahat ng pinaghirapan ko ay bigla ko na lang maiwanan. Hindi ko alam kung sino ang makikinabang. So nakumbinsi ko naman siya at nangako siya sa akin na sabi niya, ano bang kailangan mo? Nagtanong muna sa akin at ang sabi ko ay gusto ko lang po na masamahan niyo ako sa hipi ng deportation upang sa ganun ay makausap ko siya at alam ko po na palalabasin niya ako dahil ang katotohanan ay 8 beses po ako lumapit sa deportation at umihingi ako ng tulong. Either pauwiin ako o di kaya transfer ako. At ang sabi nila sa akin ay
pasensya ka na kapatid dahil wala kami magagawang tulong sa iyo. Kundi kunin mo muna yung desisyon ng kaso mo. Hawak-hawak pa niya yung mga papel ko, mga dokumento ko balik sa korte. Kunin mo ito muna at bumalik ka sa amin. At kahit anong gusto mo ay gagawin namin para sa iyo. Kung gusto mo umuwi, ay gagawin namin. Papauwi ka namin ng legal. Di kaya itatransfer ka namin. So, hindi po nangyari ito dahil ipinagkait sa akin ng ating Embahada sa Riyadh at Polo dahil sa kanilang pamimersonal sa akin na upang makuha ang desisyon ng aking kaso at hindi ko alam kung anong dahilan. Ultimo passport ko na pag-aari po yun ng pamahalaan ng Pilipinas at ako ang bearer. Hindi po nila nabawi yun dahil hindi nila binawi. Yun ang katotohanan dahil sa kanilang pamimersonal sa akin. Hindi kaya kapabayaan o di kaya hindi ko alam kung katangahan o ano yun. So ito, nung mangyari na ito ay sabi ko na pagtawag ko kay Libor Atache ay dinidma po niya ako. Kaya tuwang-tuwa pa naman ako nung nangako siya sa akin na sabi niya bukas ay magpapapunta ako diyan ng tao. At kinabukasan ng umaga ay naghanda po ako. Isusuot kong sapatos. Inihanda ko na kasi nga pag may naghanap sa amin, sabi ng mga pulis ay quickly. Para bang kung baga sa minamadali ka ng gusto. So, hanggang sa wala lang, tumatawag ako sa kanya, ay hindi niya ako sinasagot at nag-text pa ako, ay didma lang ang lahat. So, ito po ang masasabi ko sa iyo, Sir Libor Atache na si Mustafa, nagkamali ka kasi nga hindi mo inalam kung ano ang problema ko at nakinig ka sa iyong alipuris na si Salahuddin Unda na isa rin siyang namimersonal sa akin dahil siya ang naglaglag sa akin sa primary court. Yan ang tanging masasabi ko sa iyo. Kaya sabit ka dito, official ka pa naman. At kung inaakala niyo ako ay titigil, tatahimik lamang, hindi po. Dahil tandaan niyo na kung nagawa ako magsalita, para sa aking karapatan, lumalabas na ito ilaban sa inyo kasi nga mapabaya kayo. Hindi niyo ako tinulungan, pinabayaan niyo ako. At kasalukuyan hawak niyo ako dahil nasa Riyadh pa ako. Kung nagawa ko yun, dito pa kaya nandito na ako sa Pilipinas. Kaya magkakahiyaan na tayo, yan ang masasabi ko sa inyo. At dito ko na rin malalaman, kung ako ba ay nakipaglaban ng wala. Dito magkakalaman. Huwag niyo ko igagaya sa mga tao na binubulan ninyo, inuuto ninyo sa halip na i-encourage niyo para ipaglaban niya para sa kanyang karapatan ay hindi i-discourage niyo pa para lang umuwi, tumanggap ng 500 riyals kasama na ang plane ticket. Pero ako hindi. Nagawa ko na 13 years, nakipaglaban ako, naghintay ako. At gusto ko rin naman talaga umuwi dahil namimiss ko ang Pilipinas. Pero hindi ganito ang paraan. Na lahat ng pinaghirapan ko ay naiwanan ko dahil sa inyong pamimersonal sa akin. At kayo, iba katuwag-tuwa pa kayo. Pero tingnan natin kung sino ang aalahak sa bandang huli. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya ito nga, pwede na ako mag-ahit. Dahil nga, nadudumian ako sa aking mukha So, siya nga pala, shout out pala sa lahat ng mga nakasama ko sa BC #2. Lahat kayo, kamusta na po kayo? At pag napanood niyo yung video na ito, ay mag-subscribe na lang po kayo. Upang sa ganun ay updated kayo sa lahat ng i-upload ko laban sa mga hinayupak ng mga walang silbi na taga Philippine Embassy ng Riyadh at taga Polo ng Riyadh. Ay updated kayo doon. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pindutin din ng notification bell kasama ang all. Kung gusto niyo sumubaybay sa lahat ng i-upload ko dahil hindi ko talaga ito titigilan. Pati yung ginawa sa atin na pagmamaltrato sa atin, yung pang-hold up sa inyo, di bali na ako.
Yung pang-hold up sa inyo, pagsasampal-sampal sa inyo, ay hindi ko titigilan ito hanggat hindi ko mabulgar. Hindi ko kinakatakutan ito eh. Dahil alam ko na na-violate ng Saudi government ang international law tungkol sa mga social distances, no? Dito sa may COVID-19 na ito. Lahat po talagang nalabag nila ito, kaya nais ko ito talaga ibulgar. Kaya sana mag-subscribe na kayo. Hanggang dito na lamang muna. So maraming salamat.